Yan, good morning po sa lahat. Ayan, lalong-lalo na sa ating UC Global family, sa lahat ng viewers ngayon from local and international, Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na sa ating mga dakilang OFW sa ibang bansa. Ayan, good morning po sa inyong lahat. So, talagang andito ako ngayon, sobrang excited para ibahagi sa inyo yung training na talagang nag-build talaga sa akin nung nagsimula ako sa empowered consumerism. Talagang ito yung nagbigay sa akin ng magandang knowledge kung bakit tuloy-tuloy ko nagawa yung business natin. So, sobrang excited na ako kasi nga kung ano yung mga na-learn ko nung nag-start ako sa empowered consumerism, talagang ibabahagi ko sa inyo at saka malaking tulong to sa atin. So, hindi lang to sa talagang negosyo, 'di ba? Sa pang-araw-araw din nating pamumuhay kasi ika nga empowered consumerism, 'di ba? Is not only business but teach you how to have a proper mindset of being entrepreneur and being a good person. So, isa itong training na to na magbigay sa iyo ng magandang aral kung paano ka maging strong na tao at saka paano mo gawin yung empowered consumerism. Nire-ready ka niya sa pag-start ng business na to. So, ikaw ngayon kung nanonood ka, talagang bagay na bagay sa yung training na to. Kaya wag mo talagang palampasin. Ayan. So, again, so good morning po sa lahat. Magpapakilala muna ako. Mag-share muna ako ng screen para
at least makita nyo talaga kung ano yung background ko, and then talagang ready na talaga tayo sa learning ngayong umagang na to. Ayan, mag-share muna ako ng screen. Ayan. Share screen. Ayan. So, ayan. So, wait lang muna ha, kasi para titingnan natin kung okay na ba ang screen. Ayan, so magpapakilala ako ulit. Ayan, so I am Casey Cuesta Bercasio from Davao. Ayan, so talagang isang malaking karangalan sa akin na ako yung inatasan na magbagsak ng training na to. So sobrang pasasalamat ko sa Easy Global Family kasi nga grabe yung tiwala sa akin na i-conduct yung training na to. Talagang unang-una, magpapasalamat talaga ako sa Alburo family, ayan, kay Apmon, Apbet, Apjehul, buong Alburo family kasi nga kung ano yung narating namin dito sa business na to dahil po sa kanila. Kasi nga grabe sila mag-build ng leaders. Kaya lahat ng aming natutunan is dahil din po sa kanila. Grabe po talaga sila maggabay. So unang-una, magpapakilala muna ako. Ayan, magpapakilala muna ako. I am Casey Cuesta Bercasio from Davao. Ayan, so Millionaire Circle, ayan, Car Achiever at saka top 20 po ng buong Easy Global Family. Ayan, former accounting clerk. So, dati po akong empleyado. Ayan, 10 years naging empleyado pero yung naipon ko lang talaga, utang, edad at saka payslip, masakit po yun. Kaya nga, nung dumating si Empowered Consumerism sa akin, sobrang laking pasasalamat ko sa Panginoon kasi nga, ginagabayan niya ako sa ganitong klaseng opportunity. Lalong-lalo na ngayon talagang full-time mom talaga ako pero yung income talaga is tuloy-tuloy. So dahil din sa training na to, ito yung pinakaunang training na nag-sink in sa mind ko. Ito yung pinakaunang training na talagang nagbigay sa akin ng daan kung paano gawin yung business, paano magkaroon ng tamang mindset, paano labanan yung mga negative sa paligid, paano labanan yung mga taong dream stealer, 'di ba? So, paano mo malalabanan yung negative emotion? So, dahil sa training na to, paulit-ulit hanggang ngayon talaga is talagang pinapanood ko to, pinag-aaralan ko to, is talagang consistent talaga na talagang yan yung laging sinisink in ko sa mind ko yung training na to. So talagang sa lahat ng mga first timer, talagang kung may mga notebook kayo dyan, isulat nyo, and then at same time, di lang isulat, talagang ilagay nyo talaga sa puso't isipan nyo. Kasi yung training na to is hindi lang talaga para negosyo, kundi i-build ka nito, gawin ka nitong sobrang tibay mo na tao, 'di ba? Ika nga emotion mo dito, yung talagang pagpapatibayin nga, 'di ba? Kasi nga ika nga dapat ikaw mag-control sa emosyon mo. Hindi dapat ikaw ang magpa-control sa emosyon mo. So dito mo matutunan lahat sa training na to. So mag-start na ako, ayan. So ang training na ikanda ko ngayon is New Empowered Consumerism Orientation, 'di ba? The how and why of the business. Ayan, mag-start na ako. So, what will hinder you from achieving your dreams, 'di ba? Ano yung umahadlang sa iyo para maabot yung mga pangarap mo? So, marami 'yan, 'di ba? Na doubt, 'di ba? Yung anong tawag dito? Yung pagdadalawang isip, 'di ba? Pangangamba, 'di ba? Nagda-doubt ka. So, hindi talaga 'yan nawawala, 'di ba? Ang sabi, 'di ba? What if I make a wrong decision? Ayan. So, isa 'yan. So, paano kung nagkamali ako ng desisyon? Paano kung wala akong ma-convince, 'di ba? So, ito talaga, hindi nyo po ito masisisi. Kasi nga, nung nag-start talaga ako sa Empowered Consumerism is talagang, nag-attend lang ako ng seminar. Pag-attend ko ng seminar, pagsabi talaga ng speaker na magbago daw yung buhay ko, 'di ba? So, doon talaga ako nag-grab. Pero hindi ko talaga masyado pang naintindihan yung business kasi nga first time ko nag-attend. So, kung ikaw ngayon, first timer ka, kung nararamdaman mo to, nafe-feel mo to, syempre, I feel you kasi nga first timer ka. Pero, nung time talaga na nagsawa na ako sa kahirapan, nagsawa na ako sa araw-araw na lang na ginagawa ko, walang nangyari sa akin, kaya nag-start ako, gumawa ako ng bago. Kasi kung wala kang gagawing bago sa buhay mo, wala ding bago na mangyayari sa'yo. Kaya lahat ng doubt ko, inalis ko talaga.
Ang ginawa ko, talagang nagbugbog talaga ako sa training, which is dito ko talaga na-realize na yung ganun pala na mga what if sa buhay is dapat labanan mo yun. Ika nga, yung weakness mo, ilista mo yun, and then talagang gawin mo yung makakaya mo, nalabanan mo yung weakness mo. Kasi pag nagawa mo yun, yun yung pinakamalupit na achievement sa buhay mo. So pinakauna, di ba, sinasabi mo sa sarili ko, baka mali yung desisyon ko, 'di ba? Baka wala akong ma-convince, 'di ba? Hindi ako kikita. So ang daming why, 'di ba? And then next niyan is what if ang easy, 'di ba? Ang dali lang sasara na, 'di ba? Fly by night company. So hindi po 'yun mangyayari kasi nga yung easy is 15 years na po ngayon, 'di ba? So hindi lang siya tsamba. So sobrang lupit, sobrang tibay talaga ng company natin, and then ang pinakamalupit, easy lang ang mayroong sariling building talaga sa Cebu, 'di ba? So sobrang nakakahanga, and then ang dami na nating branch hindi lang dito sa Pilipinas kundi international. So hindi yan mangyayari na magsasara yung easy kasi nga yung pinakamalupit sa easy, dito tayo magfo-focus. Yung easy kasi halos every month or every year is talagang nagdadagdag siya ng bagong products, 'di ba? So kayo makikita kayo ng mga company na talagang yung mga bago lang, 'di ba? Nag-aalis pa ng product, pero yung easy nagdadagdag ng mga product. So ibig sabihin nun is talagang paangat at nag-i-innovate ang company natin. May OVI pa nga tayo ngayon. So may iba pang another na opportunity na pwede mong i-offer sa mga magiging guests mo. So ganun kalupit yung easy. So hindi siya fly by night company. And then another what if, 'di ba? What if I don't become a millionaire? So kung ikaw iisipin mo na hindi ka magiging milyonaryo, yan talaga yung mangyayari sa'yo. Kasi nga ako, nung nag-start talaga ako, talagang walang-wala, sis lady, 'di ba? So, as training, sinasabi sa akin na i-attract mo lang lagi kung ano yung gusto mo mangyayari sa buhay mo. Yun yung ginagawa ko. Kaya ngayon, isa ako sa naging millionaire circle ng company. 'Di ba? So, kung ano yung iniisip mo, yan yung talaga mangyayari sa'yo. So, what if this opportunity isn't for me? So, hindi po, yung, pag ganun yung pinag-iisip mo na hindi para sa akin yan, talagang hindi talaga magiging sa'yo yan. Kasi nga, ang isingkit mo sa mind mo, lahat naman is mapapag-aralan. 'Di ba? Ikaw nga, kung nag-aaral ka nga, 'di ba, ng grade 1 hanggang matapos ka ng college, 'di ba? Wala namang agad-agad naging teacher, 'di ba? Pagkasilang teacher na, 'di ba? Lahat napapag-aralan. Ikaw, talagang lagi ka lang mag-a-attend ng training, 'di ba? Ginagawa mo to yung business by heart, talagang yung opportunity na to is para talaga sa'yo. Kasi nga, dito sa opportunity na to is talagang una talaga, magli-learn ka muna, 'di ba? Learn ka muna, pabugbog ka muna sa mga learning bago mo kasi to follow na yung success. Ganun siya. So, learn ka lang lagi ka lang nagti-training. Wag mo munang isipin mo dapat magka-income ako agad-agad, 'di ba? Wala namang business na agad-agad magkaka-income ka. So, dapat pag-aralan mo muna yung business, mag-i-earn ka muna ng mga training, mga knowledge bago mo makukuha yung talagang success. Tuloy-tuloy na yung success. Kasi nga kung full of training ka, hindi ka talaga matatakot. 'Di ba? Lahat napapag-aralan. Yun yung ibig sabihin nun. So what if, 'di ba? Ang dami mong paano, 'di ba? Ang dami mong paano sa isip mo. So kung ikaw nag-start ka pa ngayon, so natural lang 'yan. Pero ang akin is labanan mo 'yan. Kasi yung nakasalalay dito is future mo. Kasi pag nasa empowered consumerism ka talagang talagang gawin mo to siyang last ala sa buhay mo. Yung iganti din sa ni empowered consumerism, yung balik din sa iyo is talagang sobrang ganda ng blessing kasi appreciate ko ngayon talaga. So walain mo yung mga what if mo. Alam mo kung bakit? Kasi kapag iniisip mong kaya mo, tama ka. Kasi 'di ba? Tama ka talaga pag kaya ko to, tama ka talaga. Pag iniisip mo rin, 'di ba? Pag iniisip mo rin na hindi mo kaya, tama ka rin. Ayan. So, wait mo na. Ayan. So, tama ka rin talaga. So, dapat, ika nga, di ba, what mind can conceive, the body can achieve. So, kung ano yung iniisip mo, yan talaga yung mangyayari sa'yo. So, ngayon pa lang, ikaw na nag-start ka, dapat i-embrace mo na yung success. Masaya ka na ginagawa yung most empowered consumerism, feel mo na para talaga sa yung opportunity na to. Kasi nga, lagi mong ina-attract everyday. Ayan, yung ginagawa ko, tip ko lang yung nag-start talaga ako is talagang walang-wala, 'di ba? Nagsawa na sa kahirapan, 'di ba? Ika nga, di mo kasalanan na pinanganak ka na mahirap, pero kung tatanda ka na mahirap, 'di ba? Kasalanan mo na 'yon. So, yung iniisip ko, kung ito yung easy,
'di ba? Yung maging dahilan na lahat ng mga pangarap ko na akala ko sa panaginip ko lang makikita kasi nga 28 years old ako that moment, nag-start ako sa EC, 'di ba? Habang nung bata pa ako tinatanong ako, "Case, ano yung pangarap mo?" Sinasabi ko lagi na gusto ko maging successful na negosyante, ganito ganyan, 'di ba? Habang tumatanda ako, 'di ba, naging 28 years old ako, parang feel ko parang hindi ko na siguro maabot yung mga pangarap ko kasi tumatanda na ako. Pag tinatanong ako anong pangarap ko, sinasabi ko na lang, okay na makakain ako ng 3 beses sa isang araw kasi akala ko hindi ko na maabot yung mga pangarap ko, 'di ba? Nang dahil sa EC, nakilala ko si EC, muling nabuhay yung mga pangarap ko. Kaya yung ginawa ko talaga, gagawin ko tong last alas sa buhay ko na maabot ko yung mga goal ko sa buhay, which is talagang everyday talaga gumising ko lagi akong excited, naglalaba, 'di ba? Naglalaba, naghuhugas ng pinggan, lagi akong nakikinig ng training kasi lagi kong iniisip kung kaya nila, bakit hindi ko makakaya? 'Di ba? Yun yung inisip. Dapat ikaw ngayon nag-start ka, yun din yung iisipin mo kung kaya nila, bakit hindi ko makakaya? Wag mo laging i-attract na mahina ako, 'di ba? Wag mong i-attract na mahiyain ako kasi kung ikaw lagi mong ina-attract sa sarili mo na mahiyain ka, mahiyain ka, mahiyain ka, alam mo, binibigyan mo lang ng pagkakataon yung sarili mo, 'di ba? Yung parang ini-accept mo lang yung sarili mo na mahiyain ka, mahiyain ka. Yan talaga yung mangyayari sa iyo. Pero ikaw mismo na may gawin kang bago sa buhay mo na hindi ka lang iniisip mo na hindi ka lang dapat diyan, 'di ba? Hindi ka lang dapat diyan, may ipapakita ka pa na potensyal. Na yung potential mo binigyan ka ng Panginoon na ganyan kasi nga yung success story mo is maging inspirasyon ng ibang tao. So dapat talaga wag mong banggitin, 'di ba? May tinatawag tayo na law of attraction. So wag mong banggitin yung mga bagay na ayaw mo mangyari sa buhay mo. 'Di ba? Halimbawa, mahirap lang ako, ganito lang ako. Wag mo talaga yang banggitin kasi nga may tinatawag tayo na law of attraction, which is yung universe, 'di ba? Kung ano yung binabanggit mo, yan talaga yung ibabalik talaga sa iyo. Napanood niyo yung Aladdin, 'di ba? Sinasabi doon, 'di ba, pag magwi-wish lang, 'di ba? Magwi-wish lang siya, 'di ba? Sasabi ng genie, your wish is my command. So yun din yung gagawin ng universe. Kung ikaw lagi mo sinasabi na mahirap lang ako, hanggang dito lang ako, 'di ba? Mahiyain ako, 'di ba? Yan talaga yung maging mangyayari sa iyo. Dapat ikaw everyday, 'di ba? Dapat ikaw everyday lagi mo ina-attract mo sa sarili mo na maganda ako, magaling ako, 'di ba? Yayaman ako, maabot ko lahat ng mga pangarap ko. Yan, energetic ka lagi. Ina-attract mo lagi yan kasi kung ano yung iniisip mo, yan talaga yung mangyayari sa iyo. What mind can conceive, the body can achieve. Ganun siya. And then ayan. So, pangalawa diyan is yung takot, 'di ba? False emotion appearing real. So, totoo talaga 'yan. Takot talaga halimbawa niyan, 'di ba? Pag ikaw lagi kang natatakot, halimbawa, ikaw masaya ka naman ngayon, 'di ba? Sobrang saya mo, pero nanood ka ng horror, 'di ba? Pag nanonood ka ng horror, parang feel mo may sumusunod sa'yo, "Hala, baka may multo dito." Kasi nga iyon yung nasa isip mo, takot na. So, dapat walain mo talaga 'yan kasi false emotion appearing real, 'di ba? Kung ano yung emotion mo, kung ano yung pinifeed mo yun sa utak mo, yan talaga yung nakikita mo. 'Di ba? Powerful talaga yung mind. Kaya nga ingat-ingat talaga sa mga pinapanood mo, sinasamahan mo, 'di ba? Kasi nga yan yung magiging ikaw. Yan yun, 'di ba? So fear of rejection. So unang-una yan, natatakot ka ma-reject. So kung iisipin mo naman, everyday dito sa mundo is lagi kang nare-reject. 'Di ba? Nare-reject ka. Magpara ka nga ng jeep pag hindi ka hinihintuan, rejection na yun. 'Di ba? Kung ikaw halimbawa may party, 'di ba? May party ka may handaan sa inyo, nag-i-invite ka tapos hindi pumunta yung friend mo kasi may mas mahalaga siyang puntahan, so rejection na 'yon. So dapat ikaw yung rejection is ano lang yan, natural lang yan sa buhay. So kung ikaw dito sa empowered consumerism, parang hindi ka na naaapektuhan ng rejection, parang okay na yun sa'yo, yung rejection, di ba? Yung wala lang talaga sa'yo yung rejection, parang nilalamon mo na yung rejection, payaman ka na. Ika nga, kahit yung ibang tao ayaw maniwala sa'yo, di ba? Yung boyfriend mo, di ba? Yung mama, papa mo, yung kapatid mo, family mo, hindi naniniwala sa'yo, nire-reject ka, wag mo lang i-reject yung sarili mo or yung sarili mo na paniwalaan mo yung sarili mo na maabot yung mga pangarap mo. Wag mong i-reject, 'di ba? Wag mawala yung tiwala mo sa sarili mo. Wag mong i-reject yung sarili mo na hanggang diyan ka lang. Dapat ikaw mismo yung dapat nasa iyo within yung sugod mo sa buhay na i-reject ka man ng lahat basta ikaw wag mong pagkaitan yung sarili mo na maaabot at maabot yung mga pangarap mo. Ayan. You are afraid, ayan, na
that people might refuse you what you are offering. So, ano ka, 'di ba, nag-aalala ka na baka yung mga tao na sinisira mo ng business na to is i-reject ka. So, that people will stay away from you because of what you do. So, yan, totoo talaga yan. So, talagang, kung ikaw talaga, kung dito sa Empowered Consumerism, parang nag-start ka, natural yan, kung nag-start ka na natatakot ka ng mga ganito na mga bagay, na i-reject ka ng mga tao na kakilala mo dahil sa pinaggagawa mo ngayon, biglang nag-iba ka, so talagang tatawanan ka. Marami yan. Kasi ako, experience ko yan sa mga dating katrabaho ko, talagang tinatawanan talaga nila ako, sinasabi na power, ganito, ganyan, diba? So talagang payaman, ganito, ganyan, tinatawanan nila ako, pero hindi talaga ako nagpadala sa emosyon ko. Kasi nakafocus ako lagi sa pangarap ko. Ika nga, focus the goal and ignore the noise. So, talagang ini-ignore ko yung mga kasamaan ko sa trabaho. Naaawa ako sa kanila kasi nga sila tumatanda na, wala pa rin nangyari sa buhay nila. And then alam ko, dito sa Empowered Consumerism, pag tuloy-tuloy talaga ako, consistent, talagang lagi ako nakafocus kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko, talagang malayo yung mararating ko. 'Di ba? So ngayon talagang proven and tested ko na yun kasi yung mga katrabaho ko talaga, hindi na ako nag-i-invite sa kanila, nag-share sa kanila ng business na sila na mismo yung lumalapit, ano yung ginagawa ko. Mangyayari din yan sa inyo, 'di ba? And then fear of failure. So natatakot ka na mag-fail. 'Di ba? Failure and success go hand in hand for it, and experience failure will you learn. Ayan. So natatakot ka na maging ma-failed. So natural lang 'yan kasi nga sa buhay mafi-failed ka talaga. Ang importante niyan, bawat pagkakamali or mafi-failed ka sa buhay mo, natututo ka. And then yung failure talaga is part yun ng success. Hindi agad-agad naging successful, 'di ba? So marami ka na muna yung pagdadaanan bago ka maging successful kasi walang overnight success. Ayan. So, common reason why bakit ka natatakot. So, una, pyramiding. So, isa ito. So, yung pyramiding talaga, ang daming mga naging part ng organization ko dahil dyan sa pyramiding. Maraming mga negative na nagiging part na ngayon ng organization ko dahil sinasabi, ayaw ko niyan kasi pyramiding yan. So, depende yan sa pagsagot mo. Kaya nga, dapat mag-training ka talaga. So, sa lahat ng mga bago ngayon, and then nag-o-offer kayo ng business natin, and then nagsabi yung prospect nyo, ayaw ko yan kasi pyramiding. Ganito lang yung pagsagot. 'Di ba? Pyramiding is all about money. Wala siyang products. 'Di ba? So kung pyramiding kasi nga yung structure ganito ganyan, 'di ba? So halimbawa, empleyado yung pinagsishira mo ng business, sabi ganito yung structure. So sabihin mo bakit? So sa structure, 'di ba, may manager, supervisor, assistant supervisor, rank and file. So ganun din, structure lang siya. So we're not pyramiding kasi nga sumusunod tayo sa Republic Act 5601, which is anti-pyramiding law, na 75% sa nag-invest is may mababalik sa'yo, which is product. Kaya nga, pag ikaw mag-invest ka ng 8,999, may product, 12,000 more or less na product na babalik sa'yo. Kaya hindi tayo pyramiding. 'Di ba? So kaya nga talagang dati under my organization talagang may nagsabi sa akin yan, nasagot ko yung negative na sinabi niya sa akin, dun siya na open yung mind niya. So mas maganda din yung mga negative na tao, talagang pakinggan nyo lang talaga sila. And then sagutin nyo sila kung ano yung mga negative na nagsisink in sa mind nila. Kasi pag ma-answer mo yun ng maganda, talagang dun ma-open yung mind nila at talagang sila pa talaga yung hahataw. 'Di ba? So, di magaling magsalita. So, ganito pagsagot, kung hindi ka magaling magsalita, ito yung perfect opportunity para matuto ka na magkaroon ka ng self-confidence. At isa pa, kung hindi ka magaling magsalita, online naman tayo ngayon. 'Di ba? So hindi lang din ikaw yung mag-workout sa business na to, kundi marami tayong nagtutulungan. And then una-unahan lang 'yan. So hindi po talaga totoo 'yan. So una-unahan lang 'yan. So for example, kasi ako, bago lang ako sa Empowered Consumerism, mag-3 years ko pa ginagawa yung business na to. Ang daming mas nauna sa akin na naunahan ko pa yung result. So dito, hindi requirements dito na nakatapos ka o hindi, may ngipin o wala, matanda, may edad, 'di ba? Or bata pa. Importante dito is determinado ka sa buhay, magbago yung pangarap mo. Mas maganda pa talaga to. Ang layo talaga sa employment. Kasi nga, ang sa employment, kung ikaw, yung nauna, manager, kung ikaw, subordinate ka or rank and file, kahit mag-split, mag-tumbling ka pa dyan, hindi mo talaga anong tawag dito, malalampasan yung sahod ng manager mo. Pero dito, kung ikaw masipag ka, gano'n ka masipag, yun din yung igaganti sa'yo. Yung mas nauna sa'yo, pwede mo pang malampasan yung income niya. So, sipag-sipagan talaga dito. Ika nga, Empowered Consumerism, sipag, tiyaga, at tamang sistema. So, huwag kayong maniwala na sipag,
tiyaga, 'di ba? Sipag at tiyaga aasenso yung isang tao. So mali po 'yun, 'di ba? Kasi maraming masipag diyan sa labas, masipag, 'di ba? Sipag at tiyaga, pero hindi naman umasenso. So dapat sipag, tiyaga at tamang sistema. Eka nga, don't work hard, work smart, 'di ba? Wala akong pera. So ako pag ganito yung prospect ko magsasabi wala akong pera, ang sinasabi ko, alam mo kung wala kang pera ngayon, 'di ba? Wala kang pera ngayon, sa sunod na taon, sa sunod na buwan, 'di ba? Sunod na linggo, kung wala kang pera ngayon, kung pera yung problema mo, posible pera pa rin yung problema mo. 'Di ba? Next year. Kung hindi mo yan susolusyonan. So dapat kung wala kang pera ngayon, dapat ang solusyon yung hanapin mo. Ganun siya. Ganun yun sa pag-mindset. Kasi nga, ikaw, kung miserable yung buhay mo ngayon, wala kang ginawang bago after 5 years, di ba? Hindi ka nag-take rest. Di ba? Kung ikaw, hindi po nakakatakot yung mag-take rest. Kasi yung nakakatakot talaga is wala kang ginawang bago sa buhay mo. Hindi ka nag-take rest. Kasi halimbawa ngayon, kung miserable yung buhay mo after 5 years, posible, miserable pa rin yung buhay mo. Halimbawa, kung ikaw ngayon, 25 years old, after 5 years, 30 years old ka na, wala pa rin nangyari sa buhay mo, posible may mas malala pa na problema sa buhay mo, hindi wala kang ginawang bago, kasi nga, nag-stay ka lang dyan lagi, wala akong pera, wala kang solusyon na ginagawa. So, dapat, ganun yung pagsagot nyo. Diba? Kung wala kang pera ngayon, dapat, ito yung solusyon na magkaroon ka ng pera itong business na to, and then mahiyain ako, yon. So, yung mahiyain ako, sabihin nyo, kung ikaw, mahiyain ka ngayon, posible, kasi nga, ako, may tinatawag din tayo ng mirroring, 'di ba? Kung ano yung guess mo, ito ginagawa ko talaga to, sa akin lang to ha. So ginagawa ko to sa mga prospect ko. So kung mahiyain siya, yung parang tipong mahiyain siya, mirroring siya. So pinagmamasdan ko siya, 'di ba? Kung mahiyain siya, talagang yung parang kilos ko rin talaga is parang mahiyain din. And then sinasabi ko sa kanya na, alam mo, ako dati mahiyain din, 'di ba? Parang nakaka-relate siya sa'yo, 'di ba? Ako din dati mahiyain din. And then, 'di ba, third party mo siya. Ako din mahiyain din. And then talagang ang tagal ko naging mahiyain, lagi lang ako sa comfort zone ko kasi nga lagi kong ini-exempted yung sarili ko kasi nga hindi para sa akin yun kasi mahiyain ako, walang nangyari sa akin, 'di ba? So hindi lang yung sarili ko naghihirap, pati yung mga mahal ko sa buhay. So talagang naisip ko na why not kaya na yung pagkamahiyain ko lalabanan ko. Kaya naging ganito ako ngayon, 'di ba? So ang dami hindi lang pangarap ko yung tinutupad ko, kundi natutulungan ko rin yung kapwa ko para maabot yung mga pangarap nila. So talagang lumabas ako sa comfort zone ko. So kung yung pagkamahiyain ko, ganito na ako ngayon dahil sa training. So ganun yung pagsabi mo sa mga prospect mo pag sinasabing hindi para sa akin yan, mahiyain ako. So this is the perfect opportunity kung gusto mo talaga na mag-improve ka. Kasi nga yung iba nga 'di ba nagbabayad pa nga ng mga training, 'di ba? Mga training para sa self-development. So, sa empowered consumerism hindi lang siya puro business, kundi mai-improve ka rin sa nagbabago yung confident mo, lalong-lalo na kung nag-a-attend ka ng training. So, this is the right opportunity kung gusto mo mai-improve yung self mo. Ayan, mahirap 'yan. So, ito, sabihin mo sa lahat ng mahirap, ito yung pinakamadali. 'Di ba? Kasi nga ano yung mahirap? Yung lagi mahirap ka habang buhay, 'di ba? O ngayon ka lang mahirapan, and then alam mo naman may direction ka talaga kung gagawin mo 'to. Sa gagawin mo to talaga ng buong puso. Kasi nga ako, ang dami talaga nagsasabi diyan, ang dami lahat ng mga nagiging guest ko, ayan na naging part na ngayon ng organization ko. Yan talaga lagi sinasabi, mahirap 'yan. 'Di ba? So lagi kong sinasabi, talagang mahirap, 'di ba? Mahirap siya, pero sa lahat ng mahirap, ito yung pinakamadali kasi mas mahirap ang maging mahirap. At least ngayon may ginagawa kang bago na alam mo may direction ka pag tuloy-tuloy mo tong ginagawa. And then yan, hindi yan magtatagal. So ito, ang dali lang talaga to sagutin, gaya ng sinabi ko kanina, talagang hindi talaga sila makasabi na hindi to magtatagal kasi 15 years na po tayo. And then ayaw ng asawa at saka parents ko, 'di ba? So halimbawa ako, nire-relate ko rin. Yung halimbawa, ikaw kasi yung halimbawa may prospect ka. So sabi na ayaw ng asawa ko, ng parents ko. So ako dati ngayon, so pag yung prospect ko, ganun yung isasabi sa akin na objection, ang sinasabi ko, alam mo ako dati ganun din. So i-relate mo yung sarili mo sa kanya, 'di ba? So third party ka. So ayaw din ng asawa ko, 'di ba? Ayaw din ng boyfriend ko dati. Kaya nga ako, yung mga boyfriend ko, hinihiwalayan ko talaga pag hindi empowered consumerism. Kasi nga, sa empowered consumerism kasi, pag pareho kayo ng mindset, 'di ba? Na pangarap talaga lagi yung target.
So, lalong-lalo na ngayon, ang daming power couple under my organization, talaga sila yung humahataw kasi nga, lagi kong sinasabi na mas maganda couple yung gawin yung business. So, halimbawa ako dati, sabi ng mga boyfriend ko negative sa business. So, hindi naman nabigay sa akin, 'di ba? Hindi naman nila mabibigay sa akin yung magandang buhay. Bakit naman ako maniniwala sa kanila? 'Di ba? Kasi nga ako yung nakakita sa opportunity, hindi sila. Oh, halimbawa, sa parents ko, 'di ba? Oh, dati hindi yung parents ko ayaw sa ganitong opportunity, pero ako yung nakakita sa opportunity, hindi sila. So yung ginawa ko, hinataw ko talaga ng hinataw yung business hanggang nag-success talaga ako. Yung mga tao na hindi naniniwala dahil sa opportunity na to, ang sabi nila sa akin ngayon, nakita na nila yung success, buti na lang hindi ako naniwala sa kanila. So, yung sasabihin mo, in short, sabihin mo sa ano, alam mo ako dati ganun din, 'di ba? Yung boyfriend ko or yung asawa ko hindi din naniniwala sa akin, pero ako yung nakakita ng opportunity at saka kung magtatagumpay tayo sa opportunity na to is talagang madadamay din yung mga mahal natin sa buhay. Ganun siya. And then ayan, wala akong time, busy ako. So, ito naman, wala akong time, busy ako. Yung sinasagot ko naman sa mga prospect ko, ikaw, ngayon, kung yung bagay na pinaglalaanan mo ng mahabang oras, busy ka dyan, i-evaluate mo muna kung nagbago ba yung buhay mo dyan. Kasi kung hindi nagbago yung buhay mo, mali. 'Di ba? Mali yung pinili mo na bagay na para pagkaabalahan mo. 'Di ba? So dito sa empowered consumerism, hindi naman talaga agad-agad full-time mo gagawin. Pwede naman part-time, puro full-time attitude. Kasi nga ako din dati, so i-relate mo talaga. So i-relate mo yung sarili mo sa prospect mo. 'Di ba? Ako rin dati, kasi ako dati talaga empleyado. So ginagawa ko siyang part-time, puro full-time attitude. Kasi nga yung sahod parang kung minsan sakto, kadalasan zero. Ganun siya. So, dapat dito kasi alam ko sa empowered consumerism, pag niwo-workout ko to is talagang hindi yung amo ko or yung boss ko yung yayaman, kundi yung sarili kong mga pangarap ang tinatrabaho ko dito. So kung yung bagay na pinagbibisihan mo ngayon, hindi nagbago yung buhay mo, mali yung decision mo na bagay na yan para i-focus mo yung attention mo. Ikaw dapat i-realize mo, i-analyze mo kung ano yung skills mo, kung ano yung potential mo. Kung alam mo may skills ka, may potential ka, will very good yan. Pag sinabi mo, ako magaling ako, 'di ba? May skills ako, may potential ako, very good yan. Pero saan tayo nagbe-base? 'Di ba? Sa result or sa value. Kung ikaw, alam mo, may skills ka, may potential ka, pero yung value na bumabalik sa iyo is hindi mo deserve, may mali dyan. So dapat yung gagawin mo, hahanap ka ng isang opportunity na maliit lang yung kapital, pero pag yung skills at saka potential mo, dun mo ibuhos, tapos may tao na yumaman at saka may kakilala ka na talaga na nag-success dun, why not? I-try mo. 'Di ba? Yan yung nangyari sa akin kasi nga yung nag-share sa akin ng business na to is kasamahan ko sa trabaho, which is si Mentor Boyet, 'di ba? So siya yung nag-share sa akin ng business na to, nakita ko sa kanya na nag-success talaga siya. So talagang inisip ko rin na ako dito, kung maghabang buhay ako dito sa mall, talagang tatanda talaga akong nakanganga talaga. Wala talaga mangyayari sa akin. So nakita ko nag-resign yung mentor ko dito, 'di ba? Nag-success siya. So ito, ni-research ko talaga sa internet, may grade 1, grade 2 yung yumaman, ako na nakatapos, 'di ba? Bakit hindi ko kaya? Kung nakaya nila, bakit hindi ko makakaya? So yun lang yun. I-realize mo yung skills mo, yung potential mo, kung meron ka niyan, alam mo meron ka niyan, 'di ba? Isipin at saka i-realize mo kung ang yung value na bumabalik sa iyo is deserve mo ba? Kasi kung hindi, right time na yan na maghanap ka ng opportunity na talagang ang skills at saka potential mo, deserve mo yung value na babalik sa iyo. 'Di ba? Ganyan yun. And then next, ayan, nag-join na-involved na before, wala namang nangyari. So, yun naman, marami din yan. Kasi nga, marami naman talagang taga-easy na wala talagang nangyari yung buhay. Kasi nga, tanungin nyo muna. So, halimbawa, nag-join na sila, pero hanggang join lang. Hindi tinarbaho. So, healer, hindi tayo scam. 'Di ba? So, legit tayo. So, walang business na nagtatagumpay kung hindi mo ginagawa. Hindi yung kagaya na yung pag may mag-offer sa'yo, mag-invest ka dito, wala kang gagawin, yayaman ka, yan yung scam. 'Di ba? So sa isip, mag-join ka, aralin mo talaga, trabahuin mo talaga. Kasi talagang, legit, legal, ethical to na business. So talagang wala namang pangarap na matutupad kung hindi mo tinatrabaho. At saka, isa din yan, ako lagi kong pinagmamalaki. So, given na yung kitaan sa empowered consumerism, pero iba talaga kung nasa tamang grupo ka, nasa tamang mentor ka, at saka, nasa right company na tayo. Andyan na tayo sa magandang kumpanya, at saka, andito pa tayo sa Easy Global talaga na building millionaire with a heart. So, ganun ako mag-share ng opportunity or magsagot ng mga objection ng mga
client ko or prospect ko. So, malayo ang office. So, yan, ang dali-dali lang yan kasi nga internet na tayo ngayon or online na tayo ngayon. May easy shop. So, lagi ko yung binibida. So, online na tayo ngayon. At saka, halos naman dito sa lugar, sa Pilipinas, kahit nga dito sa probinsya, ang BCO nga dito is 2 na malapit lang. Ayan, so ganun kaganda yung business natin. Hindi lang siya local, international din. So, pagpipirahan ka lang. 'Di ba? Sinasabi pagpipirahan ka lang. So, ako lagi kong sinasabi dito sa akin, pag magsabi sa akin, alam mo, pagpipirahan lang daw ako. So, ang sinasagot ko dito, bakit naman kita pagpapirahan? Halimbawa, 8,999 lang, 'di ba? It's 8,999 lang yung pinuhunan mo dito. 'Di ba? So magkano lang naman 'yan. So lagi kong sinasabi diyan sa prospect ko, yung 8,999 mo, ibabalik ko 'yan kung hindi ka kikita dito. Basta yung kondisyon, pagtulungan natin. Kasi posible 'yan na hindi ka kikita pag ikaw tuloy-tuloy mo 'yang gagawin at saka tuloy-tuloy ka na mag-training kasi nga ako proven and tested ko na 'yan. Kasi ako dati walang-wala talaga dahil sa pag open mind ko ng business na to, and then 8,999 yung bumalik sa akin tala ngayon is million talaga, 'di ba? So bini-brainwash ka lang, 'di ba? So sabihin mo bakit naman ibe-brainwash, 'di ba? Nasa iyo kung magpaniwala ka sila o hindi. Kasi kami, andito lang kami, ino-offer sa yung magandang opportunity. Kung ayaw mo, ikaw, decision mo yan. Kasi nga, hindi ka naman bata na nakita mo gano'ng kaganda yung opportunity. 'Di ba? So, kung kayo din, mag-offer kayo or mag-share kayo sa prospect mo, wag naman yung parang nagmamakaawa kayo. Kasi yung technique ko din, ginagawa ko to yung business na to, hindi talaga ako yung parang naghahabol ka sa prospect mo, lagi mo siyang kinukulit. Akin hindi. So, ang akin kasi is parang pinifa-feel ko sa kanya na hindi ko siya hinahabol, 'di ba? Kasi nga ang ganda ng business natin. So, lagi kong sinisingkin sa mind ko, ginawa ko ng lahat, 'di ba? In-offer mo, present mo na maganda yung negosyo, tapos ayaw niya. So, hayaan mo kasi hindi talaga yan para sa iyo. Ganun. So, ang darating talaga yung tao na para talaga sa iyo basta ikaw tuloy-tuloy ka lang. So, wag mo tipong lagi mo silang hinahabol kasi nga yung iniisip yan sa mga prospect mo na talagang magkakapira to kasi nahabol ako. So, ibig sabihin, post ka lang ng post ng mga positive sa Facebook mo kasi nga nag-i-stalk lang yan sila. And then, isipin mo lagi sa isip mo na hindi lahat talaga na ino-offer na is magjo-join. 'Di ba? Kasi yung tao na para talaga sa'yo is para talaga yan sa'yo. So, wala nang maibentahan. So bakit naman walang maibentahan lalong-lalo na nga ngayon pandemic, 'di ba? So COVID. So sobrang lakas ng supplement natin. Ayan. So dapat i-apply mo lang talaga yung talagang SW, 'di ba? Next principle. Ayan. So 3 S. Ayan. Some will join you, some won't join, no. So what next, 'di ba? Yung iba sasali, yung iba hindi. So what next, 'di ba? Yun na nga yung sinasabi ko. Kung ikaw pag ikaw kasi pag mag-offer ka rin o i-share mo yung business natin, yung business opportunity natin, dapat wag mong isipin na yung tao na yun, na sinisharean mo, dapat mag-join to kasi para may pairing ako 1/8, ganito, ganyan. Hindi. So, dapat ikaw, do this business by heart na maging servant ka ng Panginoon na makatulong ka through health and financially. 'Di ba? Yan yung iisipin mo. I-share mo tong business na to by heart, 'di ba? Na pag ito mag-join siya sa business na to, matutulungan ko siya magbago yung buhay niya. Kasi nga ako tested ko na yun, nagbago talaga yung buhay ko, 'di ba? So ang aga ko nag-retire sa trabaho ko. So posible na pagtulungan namin yung business, talagang mangyari din na magbago din yung buhay niya. So do this business talaga na hindi pera-pera yung intention mo, kundi makatulong ka sa ibang tao. Kasi pag yan yung mindset mo, 'di ba? Sasali man yan, 'di ba? Or hindi. Kung hindi yan sasali sa iyo, alam mo yung mararamdaman mo yan kung yung mindset mo pagtulong sa kapwa, ang mindset mo niyan is maawa ka sa kanya kasi nga wala siyang ginawang bago sa buhay niya. 'Di ba? So, yan yung naisip maawa ka sa kanya pag i-reject ka. Kasi nga maganda yung opportunity na inoffer mo sa kanya, hindi yung ikaw ang nawalan, siya yung nawalan. Ayan. So attitude, ayan, 'di ba? Everything start and ends with you, and then be open-minded, avoid acne attitude. So yan talaga. So dapat ikaw mas maganda. Ang pinaka talaga requirements din dito sa business na to. Ang daming nagtatanong sa akin, "Case, anong sikreto mo? Ano yung sistema niyo? Ano yung ginagawa niyo? Bakit ganito ganyan? Bakit medyo bago ka lang sa network? Bakit ang dali lang may result ka na kaagad na pakita, 'di ba? Mas marami ka pang naunahan, ganito ganyan." So ang number one talaga diyan,
given na yung sistema natin. Pero isa din na requirements diyan yung magandang attitude. So talagang iwasan mo yung acne, 'di ba? So hindi yung acne yung sa mukha na yung malalakang acne. So ano yung acne? So alam ko na yan attitude. So iwasan nyo talaga yan, 'di ba? Kasi nga yan yung yan talaga yung hihila sa iyo pababa kasi nga yung mga halimbawa ikaw supervisor ka ngayon or cum laude ka ba or ano ka ba, so yung iniisip mo ano lang naman yung upline ko, ganito ganyan, ano lang naman yung mentor ko, ano lang naman yung natapos niya, 'di ba? So ano yung ituturan niya, alam ko na yan. So 'di ba, kung ikaw ngayon supervisor ka sa field, sa work mo, so ikaw ngayon, magaling ka dyan sa trabaho mo, pero pagdating sa network marketing, 'di ba? Mas paniwalaan o mas makinig ka sa mas nauna sa iyo kasi mas maraming learning 'yan kahit wala yang natapos, 'di ba? Kasi kung gusto mo yung result niya, makinig ka talaga diyan. Laging talagang yes, mentor attitude ka dapat. So iwasan nyo talaga yung alam ko na yan attitude kasi yan talaga yung hihila sa iyo pababa sa opportunity na to kung talagang mag-i-stay ka dyan sa ganyang ugali. Baguhin mo talaga yan. Ayan. So follow up line, drop everything. So, isa din yan. So, ako, nag-start talaga ako dati, talagang yes, upline talaga ako lagi dati. Pag sabi ng upline ko, case, gito ganyan, gito yung gawin mo, oo lang ako, never talaga na upline ko, ng mentor ko na talagang nag-no ako, kahit na sobrang lakas ng ulan, di ba? So, yung mentor ko dati, siya na nga mismo yung nagsasabi sa akin, case, di ba? O, yung mentor ko dati kasi, sabi niya, case, madaling araw na matutulog na tayo. Kasi ako parang talagang ginagawa ko talaga to na las-alas sa buhay ko kahit madaling araw talaga ako na nagsasabi ng mentor. Hindi na ako yung tipong leaders na sinasabi na case mag-training ka ng gito ganyan. Ako na mismo yung nagsasabi may training ba tayo ngayon? Anong training? Pwede ba ako pumunta diyan na mag-training ako? Gusto ko ganito ganyan, gusto ko matuto ganito ganyan. So ako na mismo ayan, nagsasabi sa upline ko. And then, attend mga meetings, ayan, attend company events, avoid making excuses. So, tama yan. So, lagi kang mag-attend ng mga meetings, ayan, attend company events. So, ano yung mga event ng company, talagang mag-a-attend ka, magsusupport ka, ibigay mo talaga yung 100% mo talaga na commitment in short, di ba? Iwasan mo yung mga nag-i-excuse ka. So, ako dati, kahit nga walang pamasahe talaga, gumagawa talaga ako ng paraan, di ba? Dumating ako sa time dati na, kasi yung ginawa ko kasi, nag full time talaga ako agad-agad sa EC, and then yung ginawa ko talaga talagang yung mga bata doon na nagtatapon ng basura sa boarding house namin dati talagang hinahadlangan ko sila, sabi ko wag kayong magtapon kasi ako na yung magtatapon ng basura kasi nga yung mga ka-boardmate ko doon dati is magbibigay sila ng 10 pesos, 20 pesos, so ako na lang yung magkukulik noon kasi nga ipamasahe ko. So wala talaga, hindi talaga ako nag-i-excuse, basta meeting na yan, basta event na yan, training na yan, hindi ko yan pinapakawala. Ayan, so avoid mo yung mga excuses. Kasi nga, you can either make money or excuses, but you cannot make money out of excuses. So walang pera dyan kung lagi kang nag-i-excuse. So lalong-lalo na ngayon, alam mo naman 'di ba na online. So dapat ngayon, alam mo naman yung negosyo mo is talagang easy, is talagang alam mo naman online, ang source talaga yan is internet. So kaya kami dito, kahit andito kami sa ikapitong bundok, internet connection yung problema, ginawan ko talaga siya ng paraan para makakonect talaga ng internet. Kasi ito yung number one tools ngayon para kikita ka online, magagawa mo yung business online. Kaya kung ikaw ngayon, mahina yung internet mo, gawin mo lahat ng makakaya mo na talagang mayroon kang malakas na internet connection para hindi ka mapag-iwanan. And then, success formula, ayan. So, pinakauna, ayan, ang pinakauna talaga is talagang may goal ka. So, pangit yung talagang hataw ka lang ng hataw, wala kang goal. Wala kang goal, 'di ba? So, ika nga kung sa Bisaya pa, 'di ba? Kung wala kang goal, kuwang goal, 'di ba? So dapat focus ka lagi sa goal mo, may goal ka. So, focus the goal and ignore the noise. Dapat may goal ka. Pangalawa, planuhin mo. Ayan, pangatlo, action. So, yung action naman, ayan, yung action is nahati dalawang bagay. So, ang action, 20% skills and then 80% attitude. So, ibig sabihin yan, kung inaksyonan mo yung mga pangarap mo, ginawa mo sa empowered consumerism, dapat 20%, tingnan nyo 20% lang yung skills, pero 80% yung attitude. So, yung skills mo, kasi yung skills, natututunan yan.
Pero yung attitude talaga, yan yung pinaka-importante. Kasi kung lalaki yung network mo, tao yung dadalhin mo. So, dapat ikaw mismo, sa sarili mo, lagi mong i-evaluate yung attitude mo. Kung ano yung pagkakamali mo, anong kulang sa'yo, ano yung weakness mo, 'di ba? So, dapat talaga, attitude talaga yung pinakauna mong baguhin. Before ka, 'di ba? Before ka mag-proceed sa another level sa paggawa sa business na to. Ayan, attitude. And then, ika nga, a bad attitude is like a flat tire, 'di ba? You can't go anywhere until you change it. 'Di ba? So ganun siya. So ika nga 'di ba kung ikaw pangit yung attitude mo para yung gulong, 'di ba? Na flat yung gulong kasi nga ika nga kahit nga sports car yung gamit mo ngayon halimbawa Ferrari 'di ba alam naman natin sobrang bilis niyan tumakbo pero kung flat yung gulong nun 'di ba useless yung pagka sports car mo ikaw kahit gaano ka pa kagaling pero failed ka sa attitude ano yung attitude mo, down na down yung attitude mo, for sure, 'di ba? For sure, hindi ka talaga magtatagumpay. Kaya nga talaga dapat good attitude ka talaga. Good attitude is the key. Ayan. So yan yung pinakaunang requirements, pinakaunang tools para ikaw is magtatagumpay ka sa business na to. Kasi nga kahit gaano mo pa kagaling, pero acne ka, wala ka talagang mararating. Ayan. Hindi lang dito sa empowered consumerism kundi talagang sa real life, kung pangit talaga attitude mo, talagang, naku, marami kang kaaway. Ayan. So, dapat 100 beliefs ka. Ayan, sa company, and then, talagang sa sistema natin. So, dapat believe in the company and then believe ka sa products natin. So, dapat ikaw talaga is talagang ikaw mismo, ilaklakin mo talaga yung products. Ayan, laklakin mo talaga ng products and then talagang proven and tested mo talaga yon yung products talaga. Kasi nga, kung ikaw, pusher ka, diba? Kung pusher ka, dapat user ka, diba? Tunog addict, pero hindi yun, diba? So, ibig sabihin nun, kung ikaw is distributor ka, part ka ng empowered consumer, ikaw mismo is lumaklak ka talaga ng product. Kasi ako, testimony ko talaga nun, nung nangyari sa akin dati, nung nag-start ako sa empowered consumerism, lagi kong iniisip na, saka na ako bibili niya na easy product kasi ganito, ganyan, nasunog tuloy yung mukha ko. Kaya nga, siguro, sinadya talaga yun ng pagkakataon na nasunog yung mukha ko, dun ko pa talaga napatunayan gano'ng kaganda yung business natin. Kaya, mas lalong lumakas yung loob ko na ihato yung business na to, i-share yung business na to, kasi nga, dahil sa product, kasi proven and tested ko yung product, 'di ba? Ika nga hamis na, walay pakay kasi dati nasunog yung mukha ko. Ayan. So, believe in your upline. So, dapat ikaw naniniwala ka talaga sa mentor mo. So, pag sinabi ng mentor mo, talagang magbago yung buhay mo, basta gawin lang natin to ng sama-sama, talagang mangyayari talaga yan. Believe in your upline, believe in your downline. So, ibig sabihin nun, kung ikaw ngayon meron ka ng downlines, meron ka ng under sa'yo, so dapat pakinggan mo sila, hindi lang ikaw lagi yung nasusunod. 'Di ba? Pakinggan mo din lagi mo yung downline mo kasi nga dito sa mundo, meron kang kakayahan na wala sila, meron din sila kakayahan na wala ka. So ika nga, lagi kang makinig sa mga downline mo. So bigyan mo din sila ng anong tawag dito, bigyan mo din sila ng pagkakataon na mag-share ng idea nila. And then wag naman lagi binibaby mo yung downline mo, 'di ba? So hayaan mo sila na tumayo sa sarili nilang mga paa. 'Di ba? So halimbawa 3 months mo na sila tinuturuan. So after 3 months, so subukan mo muna yung galing nila na sila muna yung mag-discuss sa mga prospect nila kasi nga para makalipad sila. Kasi nga sa lahat ng mga downlines ngayon, halimbawa kung kayo mga uplines nyo, 'di ba? May kayo ngayon, echo. So hindi dumating yung mentor nyo, sabi ikaw muna niyan, kaya mo na 'yan, 'di ba? So wag kayong magtampo sa mga upline nyo kasi nga para lang 'yang, 'di ba? Kung ikaw nag-aaral ka ng magbisikleta, 'di ba? 'Di ba pag nag-aaral ka ng bisikleta, talagang bibitawan ka sa nagtuturo sa iyo para marunong ka, 'di ba? Para magiging marunong ka. Yun din 'yun ginagawa sa mga upline nyo kaya ikaw hinahayaan ka na mag-present ng ikaw muna kasi nga para at least lilipad ka kasi sa business na to pag ikaw nadala mo na portable yung business na to, diyan ka talaga at start na 'yan ng momentum ng success mo. Yung tila humahataw ka na kahit wala si upline. Ayan. So, dapat ikaw din upline, talagang naniniwala ka sa potential ng downline mo. Ayan. So, believe in yourself. If you think you're small, useless, and you're depressive, always think you are one where the fastest and most successful sperm in your group, 'di ba? So ibig sabihin 'yan, ikaw pa lang ngayon, 'di ba? Naging tao ka, champion ka na. So you are a
champion. Ayan. So, champion ka na kasi nga sa billion move sperm cell, di ba? Na nag-uunahan sa egg cell, ikaw yung nauna. So, ibig sabihin ng champion ka na, ang ano na lang nun, ang kulang na lang talaga sa'yo is talagang i-discover mo yung greatest why, bakit ka naging champion, bakit ka naging tao. 'Di ba? Ano yung purpose mo? I-discover mo yung purpose mo. And then pag na-discover mo yung purpose mo na meron ka talagang skills, meron ka talagang potential, ang kulang na lang yan i-discover mo at saka lumabas ka sa comfort zone mo kasi champion ka na. 'Di ba? So, bago mo makamit yan, 'di ba? Dapat isipin mo yung or dapat ikaw magiging curious ka or maging dapat alerto ka sa mga taong sinasamahan mo everyday. Kasi yung mga tao, kung negative yan sa paligid mo, 'di ba? Nagpi-feed yan ng mga negative sa'yo. So, kung sino yung sinasamahan mo everyday, yan din yung magiging ikaw. So, dapat ikaw, para ma-discover mo yung passion mo, and then talagang lalabas talaga kung ano yung ikaw, sasamahan mo yung mga tao na i-lift up ka. Ganon. At saan mo yan makikita? Dito sa empowered consumerism. Kasi talagang dito lahat ng sinasabi, so hindi mo, wala talagang negative. Puro talaga mga lift up, mga talagang magbabago talaga yung mindset mo dito sa empowered consumerism. Ito talaga yung natutunan ko sa empowered consumerism, ang pinakamalaking bagay na hindi talaga mababayaran ng pera. Binago talaga yung pagkatao ko sa empowered consumerism. Ayan, commitment. So dapat talaga commitment. May commitment ka talaga. So, be committed to your dreams, to the promise of the best life for your family. Be committed to your business partner success. Do things beyond your comfort zone. So, do it whatever it takes, 'di ba? So, yan yun siya. So, dapat ikaw may commitment ka unang-una sa pangarap mo. Dapat ano man yung mangyari, 'di ba? Tutuparin ko yung mga pangarap ko kahit sino pa yung hahadlang diyan, 'di ba? So, dapat ikaw committed ka rin sa mga taong napasali mo. Hindi lang pinasali mo lang, pabayaan mo na. Dapat ikaw committed ka na talagang ikaw hindi mo sasayangin yung trust nila sa iyo, na dapat sila payamanin mo talaga. 'Di ba? Kung ano yung nangyari sa iyo, dapat mangyari din sa kanila. Ganun dapat yung committed mo. 'Di ba? So, hindi lang yung marami kang excuse ganito ganyan, 'di ba? So, dapat ikaw, yung mga taong nagtiwala sa iyo, dapat ibalik mo din yun sa kanila. Na kung ano yung pinangako mo sa kanila, tutuparin mo talaga. 'Di ba? So dapat lumabas ka talaga sa comfort zone mo. So discouragement, ayan. So discouragement, so do not entertain negative thoughts. So dapat yung mga negative thoughts sa paligid talaga, wag mo niyang i-entertain kasi nga the more mo pinifeed yung mga negative sa isip mo, yan din yung kinakain ka na ng negative. So dapat puro lang mga positive yung i-entertain mo. Kung alam mo naman diyan, 'di ba, may isang tumpok-tumpok dyan na tao tapos ang pinag-uusapan puro negative, umalis ka dyan kasi mali yung environment na pinupuntahan mo. So dapat doon ka lagi makinig sa mentor mo. 'Di ba? Makinig ka lagi sa mentor mo kasi yan sa mentor, hindi yan nagtuturo para ikakasama mo, para yan sa iyo. And then avoid talking to dream stealers. So yan yung mga nagnanakaw ng pangarap. So yan, marami yan, hindi mo kaya yan, 'di ba? Hindi mo kaya yan, alam ko na yan, dito ganyan. Kasi nga yung mga dream stealers, sila yung mga tao na yung mga pangarap nila hindi pa nila nagawa, 'di ba? Hindi pa nila nagawa yung isang bagay, negative na. So hindi nila natupad yung mga pangarap na, idadamay ka nila. So i-avoid mo yan. Delikado yung mga ganyan, toxic yan ng mga tao. So when you feel, get up and try again. Ayan, just do it. Learn from your mistakes and then try to discover new techniques and then never give up. So, yan yung ibig sabihin. So, kung ikaw nabigo ka, di tumayo ka ulit, 'di ba? Ika nga, 'di ba? So, yung isa sa motivation ko sa buhay, 'di ba? If you fall in the ground, 'di ba? Fall as a seed that grows back to fight again, 'di ba? Kung ikaw nababagsak ka, bumagsak ka kagaya ng buto. 'Di ba? Yung buto inaapak-apakan pa pero tutubo at tutubo pa rin para harapin yung pagsubok ng mundo. Ganun dapat yung mindset mo, 'di ba? Halimbawa, yung kabayo sa karera, 'di ba? The more na pinapalo yung kabayo, the more siya bibilis hanggang maabot na yung success or finish line. So dapat ganun yung mindset mo. Do it lang, 'di ba? Don't just try, just do it. 'Di ba? And then learn from your mistakes kasi nga tao lang tayo. So yung pag sinasabi tao lang ako, nagkakamali, mali 'yun, 'di ba? Kasi ikaw nga, di ba, tao, nagkakamali ka talaga, pero wag mo namang i-excuse yan, tao lang ako, nagkakamali. Dapat, kung ikaw, nagkamali ka ngayon, yung mistakes mo, dapat, do your best, di ba? Na yung mistakes na yun, may learning ka nun, na hindi mo na magkagawa yun ulit.
Ganun. And then, try to discover new techniques. Oh, yan yun. So, ang pinakamaganda dito sa empowered consumerism, ginagawa ko talaga is lagi akong nag-a-attend ng training. At aside of that, nag-a-attend ng training, nagdi-discover din ako sa sarili kong, maganda ba kaya to? So, nag-i-explore din ako sa sarili ko. Ganun, parang Dora the Explorer. And then, never give up. Huwag ka talagang mag-give up sa mga pangarap mo. So, ika nga kay Michael Jordan, di ba? I can accept failure, but I can accept not trying. Ayan. So, and then, you never know how close you are. So, never give up on your dreams. 'Di ba? So, sa panahon na sobrang hirap na hirap ka na, 'di ba? Diyan ka pasusuko. Wag. Kasi nga, sa panahon na hirap ka na, baka yan na yun, malapit ka na sa mga pangarap mo. Basta wag ka lang talaga bumitaw. Ayan. So, dapat lagi kang excitement. So, excitement ka lagi kang smile and then count your blessings. So, start pa lang ng umaga mo, dapat talaga is, una, magdasal ka and then talagang smile ka talaga agad kasi grabe talaga yung nababibrate pag smiling ka and then lagi kang excitement. Huwag kang patamlay-tamlay. 'Di ba? Kasi nga, nag-o-offer tayo ng opportunity na to. So, dapat excitement ka, dapat may energy level ka, hindi ka lagi yung parang natutulog, ang lamya-lamya mo, wag ganon. 'Di ba? So, dapat excitement ka lagi and then, if ever, 'di ba, darating yung mga negative thoughts sa sarili mo. So dapat ikaw doon ka mag-focus kung ano yung blessings na dumating sa iyo, 'di ba? Hindi ka nagkakasakit, masigla ka ngayon, 'di ba? And then nakakain ka ng 3 beses sa araw basta yung mga blessings yung i-appreciate mo. Wag mong lagyan ng ang lugar yung mga negative. Count your blessings kasi pag sa blessings ka naka-focus, sasaya at sasaya ka. 'Di ba? Wag ka dun sa negative. And then, I am a millionaire. Lagi mong isisigaw yan. I am a millionaire and then lagyan mo ng action. Talagang mangyayari at mangyayari yan. Kasi nga, ika nga, ang universe magsasabi yan, your wish is my command. 'Di ba? Kung ano yung lagi mong binabanggit everyday at lagi mong ina-attract, yan talaga yung mangyayari sa'yo. So, walk the talk and then your initial impression is your closing. Talk like a millionaire, walk like a millionaire, dress like a millionaire. So, ganun siya. So, walk the talk. So, hindi ka lang, puro ka lang motivate, pero hindi mo naman ginagawa. So, dapat, di ba, ika nga, knowledge is not a power, di ba? Dapat, knowledge is power, hindi yung totoo, di ba? Kasi knowledge, 'di ba? Yung knowledge kung walang action, hindi yun talaga mangyayari. So dapat ikaw talagang kung ano yung sinasabi mo, dapat gagawin mo. Ganun siya. So knowledge is not a power without an action. Ganun siya. So your initial impression is your closing. So talk like a millionaire, walk like a millionaire, dress like a millionaire. So, ganun siya. So, kung ikaw, magsalita ka, dapat payaman talaga. Huwag yung pahina-hina, di ba? Walk like a millionaire. So, dapat ikaw, yung pag hindi dapat nakabagsak yung, di ba? Yung shoulder mo, dapat ikaw talagang, anong tawag dito, talagang confident ka lagi, tayo mo pa lang, 'di ba? Kasi nga tayo mo pa lang kahit sinong prospect pa 'yan, nakikita iyan sa aura mo, sa looks mo. So dapat looks mo pa lang is talagang pang-millionaire talaga. Kahit sa online dapat ikaw magbihis ka talaga ng maganda kasi nga lalo-lalo na pag ikaw may kausap ka online, so dapat maganda yung background mo, maganda yung sinusuot mo kasi nga yung prospect mo maikot-ikot yung mata, 'di ba? So dapat ikaw pa lang, talagang ang look mo pa lang is milyonaryo na. Ayan. So dapat may focus ka. So you cannot serve two master at the same time. Ayan. So you cannot serve two MLM companies at the same time. So ibig sabihin yan, dapat focus ka lang. Kung empowered consumerism ka lang, 'di ba? Huwag ka na dun sa ibang company. Kasi nga, pag ikaw, andito ka na sa empowered consumerism, may iba ka pang MLM, ay pangit na yun. Kasi nga, wala kang focus nun. At saka yung tiwala ng tao sa'yo is talagang mahirap kunin. Kasi nga, ano ba to? Para kang barko na walang destination. Pag ganun ka. So, dapat focus ka lang. Kasi kung may focus ka talaga sa isang company, halimbawa, empowered consumerism, andito na lahat. Kung sa kanta pa, dito muna ibuhos lahat. Wag ka nang lumingon-lingon pa. Straight sa empowered consumerism. 'Di ba? So, online distraction. So, lalong-lalo na ngayon, ang dami talagang natatamaan dito. So, kung ikaw, maraming online distraction. 'Di ba? Kasi nga, halimbawa, kung magbabrowse ka sa Facebook, ang dami diyang mga video. So, huwag kang magpa-tempt dyan. Kasi nga, sayang yung oras mo. Matitempt ka talaga dyan. At saka, nakikita mo,
no, wala na, 'di ba? Ang dali lang tumakbo ng oras, hindi ka nakaka-prospect kasi nalilibang ka sa mga video diyan o ano ba diyan, 'di ba? Mobile legend. So isipin mo muna yung oras mo kasi sobra time is gold talaga. So pag binuhos mo 'yan sa isang bagay, 'di ba, hindi naman productive, talagang ikaw mapapag-iwanan ka talaga. Nawawala ka na sa focus niyan. And then dapat may goal setting ka. Dream big, set goals, and then take action. Dapat smart, 'di ba? Specific, measurable, achievable, realistic, and timely. So ibig sabihin niyan, kung ikaw may goal ka, dapat specific yun, di ba? Specific yun. Halimbawa, gusto mo magkasasakyan. So, dapat yung sasakyan mo, specific mo na ganito yung kulay, orange yung kulay, di ba? Ganito, ganyan, may sunroof, kagaya ko, di ba? So, talagang gusto ko talagang masasakyan yung may sunroof, orange yung kulay, automatic, ayaw ko yung manual. So ganun talaga. So talagang naging totoo talaga 'yun. Nilagay ko sa dream board, and then measurable dapat 2021 makukuha ko na to. And then achievable. Wag naman yung halimbawa ikaw nag-start ka pa, nangarap ka na ng Ferrari. Alam mo naman na milyon-milyon talaga 'yun, 'di ba? So dapat yung tama lang, yung parang realistic talaga in timely. Dapat ganun yung goal mo. Wag naman yung exage, 'di ba? Ayan. So, habit. So, old habit. Kung yung old habit mo talaga is laging nanonood ng TV, nakikipag-chismis, nagmo-mobile legend. So, alam mo naman na pangit yun, walang nangyayari sa'yo, di ba? Mas lalo kang bumabagsak, mas lalo kang naghihirap. Dapat, baguhin mo yun. So, baguhin mo yun, i-adapt mo yun everyday. So, halimbawa ako, dati, nung start ako sa empowered consumerism, yung hindi pa ako na empowered consumerism, yung lagi kong habit is nanonood lagi ng movie. Ayan, lagi ako nanonood ng ganyan. So, lagi mga drama, iyak-iyak, ito ganyan. Kaya ako, naging emotional din, 'di ba? So, yung ginawa ko, nung nag-empowered consumerism ako, nagito pala ganyan, 'di ba? Tayo lang pa yung pinagpirahan ng telebisyon, 'di ba? So, ang ginawa ko, ang habit ko, change ko na dapat ako everyday consistent na may bago akong natutunan. So, dapat sa training kasi, yung natutunan ko sa training na everyday, wag ka talagang matulog, 'di ba? Na wala kang ginawa about sa business na empowered consumerism. So, nagiging habit ko na 'yun. Hinahanap-hanap ko talaga sa empowered consumerism. Pagising ko lang sa umaga, talagang mag-pray, after ko mag-pray, talagang post agad. 'Di ba? Motivation. Basta may ginawa talaga ako about empowered consumerism. Kinakausap ko yung mga leaders ko, kinukumusta ko, ganito, ganyan. Kasi hindi na ako napapakali kung hindi ko ginagawa yung business na to kasi naging habit ko na inadapt ko na sa buhay ko. Ayan, make a prospect less. So, dapat ikaw may prospect less ka talaga. Apply mo yung key system. Kapatid, kapuso, kapamilya, di ba? So, lahat ng mga key, kaaway, di ba? Kaibigan, lahat, di ba? So, lahat i-apply mo. Basta humihinga, amoy tao, prospect yan. Lagay mo yan sa prospect list mo. Ayan, so, every person you know is prospect. Every person you have ever meet and will ever meet is a prospect. Every person who walk, talk, breath within 10 feet you is a prospect. So, yan yun. Don't go prospect, di ba? Prospect as you go. Ganun siya. So, lahat nagiging prospect. Ito nga yung pinaka-advantage sa empowered consumerism mo sa multi-level marketing kasi nga, nadadala mo kahit saan. Sige, halimbawa, traditional business, kung ikaw, nagsari-sari store ka, pupunta ka ng mall, bakit madadala mo ba yung sari-sari store mo, magtitinda ka doon? Hindi. Di ba? Empowered consumerism, as long as humihinga yan, amoy tao yan, diba, ma-share mo talaga yung business natin. Portable talaga siya. So, prospect as you go, wag kang mahiya. Kasi nga, dito, pag makapal yung mukha mo, makapal din yung bulsa mo. Ayan. So, type of invitation. So, telephone or video call, di ba? With excitement, ayan, make a script, clean background. So, di ba? So, halimbawa, kung ikaw nag-video call ko, so, tips ko lang talaga, pag ikaw gumagawa ka online, kasi ako talaga, online o offline talaga, and then talagang sabog talaga yung online ko ngayon. So, yung ginagawa ko talaga online, pag ikaw may prospect ka, wag talaga lang chat. I-video call mo talaga siya. And then talagang kausapin mo talaga siya. Wag naman puro ikaw, dapat siya muna, 'di ba? Siya muna yung magsasalita about sa sarili niya para doon mo kukunin yung greatest why niya, paano mo ibagsak sa empowered consumerism. And then excitement, wag talaga yung patamlay-tamlay, 'di ba? Alam nga naman, ang ganda ng business na to, payaman, 'di ba? Nakaka-energy sa mga. Ganun yung tono mo, ikaw pa lang, 'di ba? Parang yung prospect mo din nanghihina din. Dapat excitement ka talaga lagi kasi isa din yan sa naging dahilan bakit ang dami kong direct kasi nga the way ko magsalita energetic talaga at saka excitement mo pa lang PE na yung prospect, 'di ba? So personal invitation, ayan, power of dressing. So maganda talaga yung dapat maganda lagi yung pananamit mo talaga. So type of presentation, so dati to normal, so yung normal pa, yung wala pang COVID, so talagang ito talaga ang daming tao magsalita ka sa harapan.
'di ba? So ito yung dati, yung nagagathered sa office. So ngayon, mas maganda nga ngayon is less na sa expenses talaga online, 'di ba? So nasa tao, nasa prospect mo kung magjo-join siya o hindi, wala ka namang ginastos, 'di ba? Kasi sa online mo lang siya kinausap. Yan yung advantage din ngayon. So one-on-one presentation, house meeting, and then office presentation. So yan yung dati, yung normal pa. Pero ngayon dito sa province, house meeting andito pa. Yan, house meeting yung mga leaders ko, kung may mga prospects sila, dinadala nila dito, and then office presentation, ayan, nag-i-exist pa siya yan ngayon. And then, ngayon, yung normal presentation, ayan, yun yung pinakamaganda ngayon, i-Zoom, di ba? So, ano tayo sa Zoom, nagdadala tayo ng mga prospects. So, sobrang pasalamat nga natin sa Easy Global Family, sa Alboro Family talaga, sobrang laging tulong yung Mentors Night. So, sa lahat ng mga bago ngayon, ayan, sa mga leaders. So, every Thursday talaga, Live Everything sa amin, sa grupo namin, ginagawa namin every Thursday talaga. Wala talaga kaming activity niyan kasi talagang sa mother group, Easy Global Family, nagsusupport kami doon namin, dinadala yung mga prospect namin para makikinig ng mga successful story, and then talagang full support talaga yung grand upline natin, Up Monbet Alboro, buong Alboro family. Grabe talaga sila mag-build. So, grabe yung generosity talaga, namimigay ng mga prices. So, talagang sobrang laking tulong yun sa network natin. Kaya, ano tawag dito, every Mentors Night talaga hakot talaga po tayo kasi nga, isa din yan sa naging dahilan kung bakit sobrang lakas ng talagang PNs namin ngayon dahil sa Mentors Night at saka sa programa ng Easy Global Family. So, yan, StreamYard, FB Live, and then YouTube. Ayan, so yan yung mga times of presentation natin ngayon. So, unang-una mo talagang tools dyan, ngayon talaga, ito talaga yung pinaka-importante. Kung ikaw ngayon first timer ka, at saka medyo matagal ka na sa network, and then bakit wala akong ganito, ganyan, wala akong production, kasi nga dahil siguro yan sa mga, dapat gadget or laptop, 'di ba? So dapat yung gadget mo ngayon, kung laging naghahang, 'di ba, yung cellphone mo, panahon pa ni kupong-kupong, kung si Bisaya, 'di ba, yung sobrang tagal na ng cellphone mo, naghahang, naku, itapon mo na yan, 'di ba? Kasi nga, isa yan sa asset ngayon sa business natin. So, diyan ka maglagay talaga ng talagang diyan mo ibuhos talaga sa gadget. Dapat maganda yung gadget mo. And then dapat may wifi connection ka talaga. So, kasi iisipin mo kung wala kang wifi, wala kang internet connection, left behind ka talaga. 'Di ba? So, kung yun yung dahilan na para tuloy-tuloy yung business mo, makakasabay ka, hindi ka mapag-iwanan, at saka marami kang mama-market, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi worldwide, wifi yung pinakauna or yung talagang asset mo para sa negosyo mo, bakit hindi ka diyan mag-invest talaga? 'Di ba? Ng pera kasi halimbawa, ikaw wifi 2,000 monthly. Nako, isang ano lang 'yan, isang pairing lang 'yan, 'di ba? Lalo na pag ikaw yung direct, dalawang palo ka, 4,300, magkano lang 'yan? 'Di ba? Ika nga kung ikaw yung technique mo ngayon, kung ikaw alam mo na sa empowered consumerism ka asenso, alam mo diyan yung skills mo, ibuhos mo na yan lahat. Huwag ka na diyan na ano, palingon-lingon pa ng ibang ano diyan, ibang business diyan. Dito mo na ibuhos lahat. 'Di ba? Kasi saan ka pa naman makakita ng opportunity na online mo lang siya gagawin, yung capital is ano lang, hindi masyadong malaki, and then hindi ka na nagbabayad ng mga renta or ano, 'di ba? Dito lang sa empowered consumerism, ibuhos mo na lahat, 'di ba? Dapat may ring light ka rin kasi nga para clear yung mukha mo, kitang-kita yung kagandahan mo, 'di ba? Kung may ring light ka, and then easy marketing, picture at saka script video. Ayan, so yan siya, dapat may mga ganun ka talaga. So hindi ka naman nahihirapan yan kasi dapat naka-subscribe kayo sa YouTube channel natin, Easy Global Family, Easy Global TV. Ayan, so may Facebook page tayo, may YouTube. So mag-subscribe kayo diyan. So lahat ng mga video na kailangan niyo na i-send sa prospect nyo, andyan lahat. So, yan lang. So, basta ikaw, connected ka lang lagi sa Easy Global Family. Ayan. So, and then 5 dyan is, dapat ang bahay mo is parang office. So, kagaya sa akin dito, di ba? So, may parang office, di ba? Office talaga. So, may table ka dyan na talagang yan talaga yung lugar na yan is talagang dyan ka pupwesto pag andyan yung prospect mo. Kung may mga activities dyan ka pupwesto, maglaan ka ng lugar sa bahay mo na office mo pang market. Ganon.
And then, yan. So, ito pinakamahalaga to na dapat matutunan mo yung EBC rule. Ayan. So, ano yung EBC rule? Advisor. So, ano yung sino yung mga advisor? So, upline, top earner, BODs, training team, millionaire circle, and then speakers bureau, and then global ambassador. So, sila yung mga advisor. And then, bridge, ikaw yun. And then, ang customer naman is guest, downline, and prospect. So, ano yun siya? So, yung upline, di ba? Yung mga upline mo, yan yung mga advisor. At ikaw yung bridge, at saka yung mga customer mo, yung guest mo, yung prospect mo, yung downline mo. So, ibig sabihin nun, kung ikaw bridge, dapat kung halimbawa may guest ka, wag yung guest mo, yung ibida mo sa upline mo. Ayan, dapat yung upline mo, yung ibida mo sa prospect mo. Kasi nga, pag ikaw, kung mababaliktad mo yung isang bagay na yung guest mo, ang ibida mo yun sa upline mo, hindi na yun makikinig sa upline mo kasi mangliliit. 'Di ba? Mangliliit yung sa upline mo. Dapat si upline, dapat ibida mo yan sa prospect mo para yung prospect mo makikinig sa mga bagsakan ni upline. 'Di ba? Ganun yung dapat yung gagawin mo. So, dapat pala ngayon, sabihin mo, upline, may guest ako. 'Di ba? Tapos yung guest mo, sabihin mo, ito ang upline ko, grabe, millionaire circle, ganito, ganyan. Ibida mo yung upline mo sa prospect mo para makinig yung prospect mo sa upline mo. At saka, isa din to sa pinaka-importante, pag halimbawa, andun yung prospect mo, andun yung upline mo, pag yung upline mo nagsasalita pa, 'di ba? Nagmo-motivate pa, nag-inspire pa, dapat ikaw wag ka talagang wag kang sumali sa usapan habang hindi ka tinatawag ni upline, 'di ba? Hanggang hindi ka halimbawa andyan yung upline mo, 'di ba? Upline mo ikaw at saka yung guest mo. So, pag si upline nagmo-motivate pa yan, wag kang makisali sa usapan. Kasi nga si upline nawawala yan sa concentration kasi nag-interrupt ka. So, wag kang mag-interrupt. 'Di ba? Hayaan mo si upline magsabi sa 'di ba Casey, 'di ba ganito, 'di ba Casey, anong masasabi mo? Hintayin mo muna si upline na magsabi sa iyo, "Oh Casey, 'di ba ganito ganyan." Pagtanungin ka na ni upline, diyan ka na mag-interrupt. Wag ka talagang mag-interrupt pag naka-momentum yung upline mo na kausapin yung guest mo. Ganun yung EBC rule. Kasi minsan dyan nagkakamali na ikaw nag-interrupt ka, kaya si upline nawawala na sa concentration. 'Di ba? So, una-una mong gawin, pag may guest ka, wag si guest ang ibida mo ni upline kundi si upline yung ibida mo sa guest mo. Ganun. And then, apply 24 hours rule. So, dapat ikaw, follow up ka with excitement, invite them to the next orientation. So, yun na nga, kung ikaw, halimbawa, sa grupo nyo, napasali nyo siya sa mga eco, 'di ba? And then, wag lang dyan. So, dalhin mo sa mentors night. So, yun, maraming mga activities na dalhin mo siya. Wag lang sa isang presentation lang. Kasi nga, maybe, yung prospect mo na sa susunod na presentation, in-invite mo siya doon, maybe, makarelate siya sa nag-share. 'Di ba? So marami din siyang narinig na mga successful story. So, bottom line nun, talagang nagsisingkin sa mind niya na sobrang ganda ng business na to kasi marami siyang naririnig na success story. So, wag lang talaga isang presentation. So, dalhin mo siya sa iba't ibang presentation basta easy. Ayan, so pride. So, isa din tong pride. So, na maging hadlang para mabot yung mga pangarap mo. So, a high opinion of one's own of dignity, importance of superiority. So, you don't want at in series of training because you feel it's corny. So, 'di ba, ikaw kung ma-pride ka, 'di ba, hindi ka mag-a-attend kasi nga corny, power, payaman, 'di ba? Yan lagi iba na hindi nagsa-success sa business na to kasi nga may pride. Sinasabi nga ang corny naman yan, ganito ganyan. Dapat walain mo yan kasi nga ikaw pag ma-adapt mo yung tradisyon natin, 'di ba? Ma-adapt mo yung tradisyon natin talagang lalo na pag magka-income ka na, talagang maa-addict ka talaga, makakasigaw talaga ka ng power at payaman. Lalo na talagang feel at saka na-experience mo na talaga yung success and then talagang kumikita ka na talaga sa business na to. So, dapat walain mo yung pride. And then, you don't listen to your upline or even to your downlines because you think you know better. Diba? So, bitter, ayan. So, yung ibig sabihin yan, so, hindi ka nakikinig sa mga upline mo, di ba? Kasi nga, kasi iniisip mo na mas marami ka pang alam kaysa kanya. So, mali yung ganun. Kasi yung ganyan na pride talaga, mali yun. So, kaya nga sa company natin, kasi nga dahil sa
pride. Ayan, dahil sa pride, akala nila sila magaling sila, 'di ba? Akala magaling sila pero hindi nila iinisip. Kaya magaling sila kaya nagtayo ng ibang company, 'di ba? And then sinasaraan agad sa empowered consumerism, doon naman sila kumita. So, tapos ang nangyari tuloy, bumagsak tuloy yung negosyo nila, nawala pa sa empowered consumerism kasi nga ma-pride sila. Hindi nila inisip na siguro may galing sila pero yung talagang mas magaling talaga is yung sistema ng company natin. 'Di ba? Yan yung mali, 'di ba? Yung iba naman, 'di ba? Akala nila na magaling na sila, nag-iiba na ng grupo, ganito ganyan. So pangit talagang ganun, 'di ba? So walain mo talaga yung pride mo kasi yan yung magbabagsak sa yan, bring you down talaga yung basta pride ka. And then you don't invite your relatives, friends, boss because you think they might belittle you, 'di ba? So ibig sabihin yan, hindi mo in-invite yung mga kaibigan mo, boss mo or mga kamag-anak mo kasi mamaliitin ka nila. So ako, yung ginawa ko dati, wala akong pakialam basta ako una ko talagang in-invite muna is yung friends ko, 'di ba? Yung family ko, kung ni-reject nila ako, okay lang, 'di ba? So tuloy-tuloy lang, wala akong pakialam, 'di ba? So dapat unahin mo muna yung mindset mo na baka magustuhan nila, 'di ba? Ganun siya. So wag mo talagang ipairal yung pride. And then pride, 'di ba? Ika nga, pride won't bring food on your table, 'di ba? Ganun siya. So we usually feel afraid especially if it's our first time. Ayan. So yan. So ayan, so dapat tayo talaga is ma-afraid talaga tayo, 'di ba? May mga pangamba tayo, natatakot tayo pag first time, 'di ba? Unang-una to drive a car. So feel ko talaga 'yan kasi nga nung lumabas yung sasakyan namin, 'di ba? May sasakyan lumabas yung sasakyan namin pero hindi pa marunong mag-drive yung asawa ko. Kaya pagsakay ko talaga first time, talagang sobrang takot ko talaga. Hindi talaga ako sumakay sa sasakyan, bahala siya. So sobrang takot ko talaga lalo na pagsakay ko, 'di ba sabi niya magtiwala lang sa kanya, 'di ba sobrang takot ko noon. Kasi nga 'di ba first time niya naka-drive ng sasakyan, sobrang grabe yung pawis ko, 'di ba? Kasi first time. 'Yun yung pinakaunang araw mo sa school, 'di ba? First time mo 'yun. So, pag first time mo sa school, talagang natatakot ka pa, nahihiya ka pa kasi first time, 'di ba? To apply for work, to ride an airplane, 'di ba? To court a woman, 'di ba? Yung pangmaligaw kayo, and then to be kissed by a boyfriend and more, 'di ba? And then everything somehow is hard at first, but if you keep it going again and again, gradually it will become easy and the feeling of fear will eventually disappear. So totoo talaga 'yan. So halimbawa ako dati, 'di ba? Access lady ako. So sobrang layo ng mall na pinagtatrabahuan ko. So yung first time na pag-duty ko is parang feel ko ang layo-layo na, pero nang tumagal ako na 10 years pabalik-balik, parang sa akin parang ang lapit na lang, 'di ba? So yun din sa empowered consumerism. Kung una nahihirapan ka, 'di ba? Nahihirapan ka, parang feel mo talagang parang ang hirap naman nito, 'di ba? Kasi first time ka, natural 'yan. Pero pag everyday mo 'yan ginagawa, minamahal mo yung business, ginawa mo siya ng passion, talagang happy mo way ginagawa mo yung business, 'di ba? Hindi mo na mafe-feel yung nahihirapan ka. Para sa madali na lang kasi nasasanay ka na. Yun. Ayan. So, the appropriate time to invite. Ayan. When you have no appointments, invite. When you have no money, invite. Diba? When your team doesn't invite, mag-invite ka. Diba? When your team has no excitement, mag-invite ka. Diba? And then, when your body quits, invite ka. Mawala na yung lahat. Diba? Mawala na yung lahat ng downlines mo. Basta ikaw, tuloy-tuloy ka lang. Ganon. When you're down, 'di ba? When you lost momentum, invite ka. When you think your family, invite, 'di ba? So, when you want to help somebody, invite. Kung ikaw yung tao na gusto mong makatulong, so this is the right opportunity, 'di ba? Kasi nga habang tinutupad mo yung mga pangarap mo, nakakatulong ka rin ng mga tao na kagaya mo mag-isip. When you want to earn, invite. When you want to win, invite. When your team wants to win, invite. So, yung ibig sabihin talaga nun, tuloy-tuloy ka lang sa paghataw. 'Di ba? Ano mang sitwasyon mo ngayon, ang solusyon niyan hataw, 'di ba? Ganun siya. So ayan, so checklist of my accomplishment in 3 months. So dapat kung 3 months ka na sa empowered consumerism, may checklist ka. So prospect, I have listed down names and contact numbers of my 100 prospect, regularly keeping in touch with them. So dapat ikaw may prospect list ka talaga, nililista mo yung mga prospect mo para hindi mo makakalimutan. So dapat at least may direct ka, 'di ba? Sa 3 months, 'di ba? May direct ka. Kahit isa, wag mo munang hanapin yung ang
marami ka na agad na network, 'di ba? Marami ka na agad na napasali kasi walang ganon, 'di ba? Kasi nga mag-focus ka muna, isa-isa muna kasi nga yung isa na pino-focus mo magiging marami 'yan. At saka ikaw ngayon kung nag-start ka pa lang, 'di ba? Huwag mo muna pangarapin na maraming ng tao magjo-join sa iyo kasi halimbawa ikaw ngayon nag-start ka pa lang tapos 100 na agad yung magjo-join sa iyo, for sure wala ding mangyayari diyan kasi hindi mo pa kaya silang dalhin kasi nga bago ka pa lang. So everything happen nasa purpose talaga. So ngayon ikaw isipin mo talaga na bago ka lang mag-earn ka muna ng mga learnings kasi nga to follow na yung blessings, to follow na yung success nun. And then marketing tools, 'di ba? I have 'di ba nabasa mo yung easy business na guide booklet, 'di ba? Dapat na-complete mo yung marketing materials. So already know the content of the easy package. So dapat alam mo naman kung ano yung laman ng easy package. And then I already know how to one-on-one presentation effectively. I have a constant communication with my uplines and downlines. So ibig sabihin ng marketing tools na to, kung ikaw 3 months pa, wag ka talagang pabebe. Ganon. So, di ba, sinabi ko dati, nung nag-start talaga ako, ginawa ko talagang business na to as last alas sa buhay ko. So, hindi ko inasa sa upline ko. 'Di ba? In short 3 months dapat ito na yung na-achieve mo, 'di ba? Ito na yung improvement mo sa sarili mo. Wag naman 3 months ka na lang wala pa ring nangyari sa iyo. Hindi mo alam ano yung C24/7, hindi mo alam kung ano yung marketing natin kasi umaasa ka lagi ni upline, hindi ganoon. Dapat ikaw mismo is gagawin mo lahat ng makakaya mo na matutunan mo yung business. Mag-aral ka, wag mong i-ano lagi sa upline mo. Kasi kung ikaw magkasasakyan ka, hindi si upline yung sasakyan, magkabay ka, hindi si upline yung magtitira dyan, kundi ikaw. This is individual business, 'di ba? Individual business na i-workout mo. Si upline, gagabay lang yan. So, dapat ikaw, anong tawag dito? Dapat ikaw, magsikap ka talaga para sa sarili mo. Wag naman lagi iasa mo ni upline. Dapat ito, within 3 months, ito na lahat ng na-achieve mo or improvement sa sarili mo. 'Di ba? Kasi nga business 'to. Dapat ikaw kasi kung marami ka talagang learning sa business na 'to, kahit sino pa yung mga objection na darating sa iyo ng mga prospect mo, talagang hindi yan sila magsa-succeed. Maybe yung mga negative pa yan pa yung magjo-join sa network mo kasi nga nasagot mo yung mga objection nila. So dapat more learnings ka talaga at wag talaga umasa talaga ni upline kasi si upline lalo na malaki yung grupo niya, 'di ba? So talagang marami na siyang mga leaders na tututukan. So ikaw 3 months ka na, isipin mo naman, 'di ba, na business mo 'to, 'di ba? Kung magsa-success ka para din naman 'to sa iyo, so dapat ikaw magsikap ka. 'Di ba? Magsikap ka din ng ikaw lang muna, 'di ba? Kasi nga pag ikaw nadadala mo na talaga 'to ng business na 'to na portable talaga, na talagang hindi ka na nagdidepend ni upline, 'di ba? Nagagawa mo na 'to, talagang ikaw agila ka na talaga, makakalipad ka na talaga. And then reality and network marketing. So ito yung reality ng network marketing. Ayan. So your effort, so ganito siya. So mas mataas yung effort mo kaysa income, 'di ba? Yung iniisip mo, kagaya sa akin, nag-start ako, 'di ba? Grabe tong ginawa ko dati, offline pa 'yun, 'di ba? Ang ginagawa ko, namimigay ng flyers, flyers, ang dami kong ginagawa talaga, ang taas ng effort ko, pero yung income ko konti pa lang. So kahit nga sa traditional business kung nag-start ka, yung income mo talaga maliit pa, mas malaki pa talaga yung effort mo. Hanggang dumating yung time talaga, 'di ba? Hanggang dumating talaga yung time na talagang tuloy-tuloy ka lang, effort ka lang ng effort, 'di ba? Para lang yang nagtatanim ka ng munggo. 'Di ba kung nagtatanim ka ng munggo, pag dito, ang dali lang yan tumubo, pero isang harvest lang, wala na, patay na yung munggo. Pero dito kasi sa empowered consumerism is, yung tinatanim mo dito is mangga. 'Di ba? Sa mangga, 'di ba, nag-i-effort ka pa, ang tagal pa tumubo, pero pag magbunga na talaga siya, harvest ka lang ng harvest. Dito sa network marketing. So una, grabe yung effort mo talaga, konti pa lang yung income mo, pero yung lahat ng mga tinanim mo talagang magugulat ka na lang, aanihin na konti na lang yung effort mo, pero ang laki na pala ng income mo. 'Di ba? So ganito yun siya. So ganun siya. And then, network marketing is simple but not easy. When you are starting in this business, it seems that you are underpaid for all the time and effort that you put in, 'di ba? Ika nga, yung nag-start ka pa lang, yun na nga yung sinasabi ko, parang ano ba to, parang ang liit lang income ko, grabe na yung effort ko. So, akala mo underpaid lahat ng ginagawa mo. Pero pag ikaw tuloy-tuloy ka lang sa hataw, focus the goal and ignore the noise talaga, and then magtanim ka lang ng magtanim, magugulat ka na lang. Huwag ka lang mag-quit.
'di ba? The day will come when you the day will come when you will surely feel ayan overpaid, 'di ba? So yan yung ma-feel mo kasi nga kung ikaw nakapagtanim ka, magugulat ka na lang isang araw nagka-income ka ng 50,000, 'di ba? Isang week naka-income ka ng 100,000. So napi-feel mo 'yun. Ika nga, sabi ni ang daming magsabi, ano ba yung ginagawa nila? Baliw-baliwan, 'di ba? Totoo 'yan. Pag sinabi ka baliw ka, sige, i-accept mo 'yan, pero hindi literal na baliw ha. Pag empowered consumerism ka, baliw ka talaga, pero hindi literal na baliw. Baliw, believe always life is wonderful. Ganun siya. Kasi nga, abnormal na talaga yung kitaan. Pag ikaw nakatanim ka na, abnormal na talaga yung kitaan. Kasi sino pa naman, 'di ba? Normal ba yung kitaan na 1 week maka-income ka ng 100,000? So overpaid talaga. So talagang worth it talaga siya. Worth it talaga yung ano mo, yung effort mo dito sa empowered consumerism. Basta focus ka lang talaga. Talagang worth it siya. Ayan. So, ayan, tapos na po ako. Ayan. So, thank you so much. Wait naman. Ayan. So, tapos na po ako. Ayan. Wait naman. Ayan. So, tapos na po ako. Ayan. And then, sana marami po kayong natutunan sa binagsak ko ngayon na training. Ika nga, sa talagang ako, may sarili ako motivation, 'di ba? So ano yung motivation ko? Be contented for what you have but don't stop to improve yourself. Kasi nga, kung ikaw kontento ka na kung anong meron ka, hindi ka na marunong mainggit kasi masaya ka na kung anong meron ka. Pero wag ka talagang titigil. Didiscover mo yung kakayahan mo para dalhin ka sa pinakamataas mo na pangarap. At para sa akin, sa empowered consumerism, yung nagmimisto lang hangin sa ilalim ng aking mga pakpak para abutin yung pinakamataas ko na pangarap. Kasi nga, ika nga, 'di ba, empowered consumerism with easy global family, everything is possible. So, tapos na po ako. Sana marami po kayong natutunan sa binahagi ko na learnings ngayon kasi isa din 'yan sa mga naging way ko kung bakit unti-unti kong naabot yung mga pangarap ko. So, talagang unang-una magpapasalamat ako sa Panginoon, pangalawa sa family ko, sa Easy Global family, sa Alboro family na talagang kung ano yung maging ano yung success namin ngayon at magiging ano pang maaabot namin ngayon is dahil po sa kanila. Dahil sa talagang pagtitiwala nila sa kakayahan namin. Ayan, kakayahan natin. So talagang dito ko talaga na-appreciate talaga yung totoong pamilya na yung puso yung ginagamit. Ika nga, building millionaire with the heart. So sobrang swerte natin. Nandito tayo si Easy Global Family kasi nga talagang puso yung ginagamit. Oo. So talagang tuloy-tuloy ka lang, mag-pray lagi and then talagang keep safe and then talagang tuloy-tuloy lang sa paggatos empowered consumerism and then do it with passion na makatulong ka through health and financially. Yun lang po. To God be all the glory. God bless and power.